Bukod sa kakulangan sa ilaw, problema rin ang mga sinisira, dinudumihan o hindi kaya ninanakaw na road signages na importante para sa ating kaligtasan. Sa kabila nito, sinisikap daw ng gobyerno na ayusin ang mga ito. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Yes, Jessica, ayon mismo sa MMDA ay may sapat naman daw na bilang ng road signages dito sa buong Metro Manila. Yun nga lang daw kung minsan kagaya sa mga probinsya sa labas ng Kamaynilaan, nagkakaroon daw ng problema o kaya naman ay kakulangan dahil may road signages na nananakaw o di naman kaya ay katulad nito na nababalahura. 8 sasakyan at 20 buhay. Ito ang pinakahuling mga biktima ng pinaniniwalaang accident-prone area sa kahabaan ng Maharlika Highway, bahagi ng Atimonan, Quezon. Kalaliman ng gabi nang maganap ang trahedya, nababalot kasi ng dilim ang paligid. Matapos inspeksyonin ng mga otoridad ang kondisyon ng kalsada, napag-alamang maliban sa kulang ang pailaw sa highway, hindi rin sapat ang mga signage na maaari sanang magsilbing babala sa mga motorista. Mayroon naman daw street signs at lamppost sa mga piling lugar ng highway, pero mangilan-ngilan ng araw ang mga ito, binabalahura pa. Sa emergency bay na ito sa EDSA Santolan, malinaw pa naman ang nais iparating ng signage sa motorista. Yun nga lang, tad-tad din ang signage ng mga katagang mahirap maintindihan. Mapa waiting shed, karatula at kahit footbridge. Tila maraming pinagpiestahan ang mga nagva-vandal. Instead na diretso lang yung pagdadrive or yung mga nagko-commute, so nadidistract kasi. Para sa akin, parang marumi tingnan eh. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA halos mangawit ng araw sa kakaritoke sa paulit-ulit na nabababoy na public signages. Kapipintura lang namin nun, kung madadaanan mo dyan sa EDSA, ang dami ng spray paint na pinipinturahan eh. Kaya mag-uulit na naman kami, papinturahan na naman namin. Pag nakailang na naman, meron na naman. Vandalized na naman. So talagang walang tigil yung aming maintenance. Tinitingkab nung magnanakaw, may dala siyang bareta. Yung aming cat's eye, kasi siguro, akala niya siguro bakal yon. May mga kaso rin naman kami ng naipakulong namin. Kailangan bayaran nila yung na-damage nila. Pero kung sakit sa ulo ng MMDA ang vandalism, lalo na raw ang mga naglalahong street signs, wire mesh at maging cat's eye. Kaya naman para raw mapangalagaan hindi lamang ang public properties, kundi lalo ang kaligtasan ng publiko. Ipinanukala ni Batangas Representative Raneo Abu ang House Bill 1155. Layon daw ng panukalang batas na pabigatin pa ang penalties sa pagnanakaw at vandalism sa warning and safety facilities sa mga pampublikong kalsada. Nabanggit din sa panukala na base sa datos ng DPWH, mahigit 40,000 signages and devices na ang nanakaw at na-vandalize hanggang nitong Enero 2013. Jessica, may paalala rin ng MMDA, 3 pointers para sa publiko. Tanging mga personnel daw na may dalang marked vehicle, mapa LGU man o mapa MMDA at naka-uniforme at naka-ID ang tanging authorized na gumalaw dito sa mga public facilities na ito gaya ng road signages at iba pa. Jessica? Yes, Cedric, ako, bagamat personally I sympathize with the MMDA tungkol dito sa mga vandalized at sinisira at ninanakaw na signages, meron din ako mga issue sa mga signages natin in general. Unang-una, medyo magulo kasi hindi standardized yung kulay, yung fonts, yung laki, at saka nalulunod sila eh. Hindi tama ang pagkakalagay ng marami sa mga ito. Nalulunod ng iba't ibang mga sign sa kalye, pati ng mga billboard. So, siguro i-rethink nila, i-redesign itong ating mga signage para mas titignan mo. Kasi sa magulo na nga yung mga kalsada natin, pati yung mga sidewalk natin, magulo pa yung mga signs, hindi mo talaga titignan. Yun ang tendency.
Tama, Jessica, nabanggit mo yung lettering o kaya yung mga font dyan. May mga signages nga minsan na medyo tad-tad naman. Kumbaga, yung message na gustong i-convey doon sa mga motorista, bago mo mabasa, kasi mahahaba yung mga messages nila, bago mo mabasa ay nakalampas ka na doon sa message. So pwede sigurong gawin na short lang yung message at makakarating sa motorista. At nabanggit din sa atin ng MMDA, meron naman daw silang sarili o in-house na printing o kaya kumbaga yung paraan ng paggagawa nito mga road signages na ito. So siguro magandang mungkahi rin yan na gawing standardized. Kung tulad dito, kung makikita natin itong nasa likod natin, medyo maliit yung font niya. At sa case nito ngayon ay natatakluban na. Nakalagay dito, do not use cellphone while driving. Kung makikita natin, tad-tad na ito ngayon ng mga iba't ibang mga sticker at vandalism. And at the same time, may kaliitan yung kanyang font o yung lettering, Jessica. Useless yan kasi hindi mo na mapansin. At saka napansin ko lang, Cedric, yung road signs, minsan nandun sila sa mga lugar na hindi strategic, kumbaga yung pagkakalagay. So, kung ikaw baguhan sa Metro Manila, talagang mawawala ka. Kung hindi, kasi di mo makita At saka, naalala ko rin, pwede bang once and for all, i-decide nila kung ano ba talaga ang color scheme nitong mga signages na to? Kasi sa mahabang panahon na MMDA chairman si Bayani Fernando, ang kulay niyan pink Tapos pagpalit ng administrasyon ng MMDA, parang mga politiko rin papalit-palit ng kulay. Pinalitan din ng green. Pwede bang magkaisa sila? Kasi kahit ilang administrasyon pa ang magdaan, yung mga signages natin nandyan pa rin Isang kulay lang dapat, hindi ba? Tama, Jessica. Siguro itong kasalukuyang scheme natin, baka may 3 years na lamang kung mapapagalitan. Sana naman, hindi Jessica. Although, mismo ng MMDA nire-recognize itong na sinasabi nga natin na medyo minsan may mga hindi tamang pagkakalugar ng mga signages. Naalala ko, meron tayong isang special assignment report before na mismo mga opisyal ng MMDA yung tumuturo dun sa mga signages na natatakluban at hindi nakikita o sa madaling salita ay hindi maganda yung pagkakapwesto, Jessica. Oo, kasi kailangan makondisyon yung mata natin para alam natin kung anong hahanapin nating signs. Pag alam nating green talaga yan, masasana yung mata natin na green talaga yung signage. Hindi kasi yung paiba-ibang kulay In any case, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, at sa iyong paandar.